konti mga tao ngayon, malamang. Friday, morning. Ah, lahat nasa trabaho. Lahat ay busy. Okay guys, good day mga ka-airsoft. Good day po mga ka-bigman, no? Ayan, yung tagline natin na yan, nagiging popular na, no? Sikat na sikat, no? Yung tagline natin na good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman, no? Yung tagline na yan, nagmamarka sa utak ng tao yan, no? Actually, ano yan, aksidente lang yung tagline na yan, no? During the live, may nagblanko yung isip ko. Wala akong masabi na intro, no? Kaya yan yung nag-register sa utak ko, yan yung pumasok. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Ayan. Ngayon, it just happened na nagiging popular yan, no? Kasi bakit ko nasabi? Meron tayong subscriber sa gasoline station sa gawi ng La Paz Tarlac, no, kahapon. Nagulat ako kasi nung nakita niya ako, hindi ko naman akalain nakilala niya ako, pero nung nakita niya ako, sabi niya, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman, no? Nakakatawa lang, masaya lang, no? Kaya na-share ko, no? Tapos guys, another success journey tayo sa North kahapon, no? Shout out po Vice Mayor M. Roman. Shout out Councilor JP Apostol, no? Ayan, yan isa sila sa mga naging client natin kahapon, no? Hindi ko expected, no, na ganun ka high profile yung client natin kahapon. Then i-shout out ko na rin, no? Shout out Mayor Efren Pascual, no, of Orani Bataan. Ayan si Mayor, sa totoo lang, paano ba sabihin to? Isa sa tumulong sa akin yan, no? Isa sa tumulong sa akin yan, pati yung Samal Tennis Club dyan sa Samal, no? Shout out po Samal Tennis Club, Samal, Vice Mayor June Espino, tapos Mayor Efren Pascual of Orani Bataan. Guys, no, malaking utang na loob ko dyan sa mga tao na yan. Bakit? Sila yung tumulong sa akin upang mabuksan ko yung journey ko sa lugar ng Bataan. Okay? Way back, during that time, pandemic, no? Syempre, marami checkpoint, hindi makapasok sa iba-ibang lugar. Pero sa tulong yan, dalawang tao na yan, napasok natin ang Bataan, no? Kaya malaki ang utang ng loob natin dyan. Kumbaga, sila yung naging susi, no? Para mabuksan yung mundo ng journey natin patungo sa Bataan. Shoutout po, Mayor. Walang sawang i-shoutout ko kayo at pasasalamatan. Mayor Efren Pascual of Orani Bataan, Samal Tennis Club, Vice Mayor June Espino. Lahat sila guys, mga naging client natin, no? Plus, kagabi, dumagdag pa, no? Vice Mayor of Orani Bataan, si Sir M. Roman, no? E.M. Roman at saka si Councilor JP Apostol. Hello po mga bossing, no? See you next week kasi pupunta ulit ako doon dahil may order ulit sila by next week, no? Then isa-serve natin 'yon. Okay, pa shout out yung mga norte natin kahapon. Guys, magde-demo transfer tayo ng unit para lang makita nyo. Sige, mamaya ko papakita. Shout out kay Sir Samson Caberto of Cabanatuan. Kumuha siya ng ZZ Shadow. Shout out kay Sir Prudencio Gabriel from Saragossa, Nueva Ecija. Kumuha siya ng 2011 5.1 series. Kay Sir Leonard Bidad ng San Vicente Tarlac City, kumuha po siya ng Glock 18. Kay Sir Harris Winsley of Camp Aquino sa Tarlac. So nagulat ako kahapon, no? Puro high profile ang minute ko, no? Hindi ko expected na gano'n, no? Shout out po kay Sir Harris, no? Hello sir of Camp Aquino, no? Diyan sa Tarlac City. Hello po. Sino yung police sa Tarlac, Si Sir Leonard
Ayun, Sir Leonard Vidal, no? Diyan kami nagkita, Bidad, no? Diyan kami nagkita sa harapan ng SM City Tarlac, no? May place diyan, safe place. Doon kami nag-meet, nag-demo and test fire. Maraming salamat po, Police Inspector Leonard Bidad, no? Si Sargento sa ano yan, sa si Sargento Harris sa Camp Aquino, dyan sa Tarlac City. Hello po mga bossing. Maraming salamat. Okay? Shout out kay Sir J. Mangaliman of Orani Batan. Yan yung kasama ni Vice kagabi. Baka bag lang yun. Shout out kay Sir Rodel Manoy of Mexico, Pampanga. Kumuha siya ng 2011 5.1 series. Kay Sir Roger Monhe of Basa Air Base. Okay. Okay na? Then si Sir J. Si Sir J. Mangaliman. Sir J. Mangaliman of Orani Bataan. Kasama niya si Vice Mayor Roman Apostol, no? At saka si Councilor JP Apostol. Hello po mga bossing, maraming salamat po. Okay guys, for today magde-demo and unbox, magre-review and unbox tayo, no, ng unit, the Glock 18 Black Series. Supposedly silver to, no? Pero try mo pa rin kontakin si Sir. Meron lang kasi mga problema yung silver natin. Actually hindi na mapapansin ng customer yon. Kaya lang I'm just trying to be transparent, equal, fair, no, sa bossing natin. Kaya ayaw ko, no, kasi nangako ako sa inyo, nagsabi ako sa inyo na nakakagulat yung mga batch ngayon, no, ng Glock 18 silver. Ang lalakas nila, no, 370 fps. Pero itong huling 5 piraso na natitira rito sa shop is nagulat ako, hindi siya ganun kalakas. Baka kasi panghawakan nyo yung sinabi ko na nagti-360, nagti-370 fps siya. Baka panghawakan nyo yun, then pagdating sa inyo, later on ma-discover nyo na hindi ganun. Ayaw ko yun, no. Kaya para hindi magkaroon ng problema, this is silver dapat, pero gagawin kong black, no, para maibigay natin, no, yung hinahanap ng customer na 360, 370 fps, no. Sana okay kay bossing, no. Yung dadagdagan ko na lang yung freebies mo, dadagdagan ko na lang yung matatanggap mo. Okay? Yan, Glock 18C, equipped with single fire and rapid fire. Then, next unit is the IREX, no? 6.0. Kita nyo, optic. Ganito yung kinuha ni Vice Mayor, no? Optic, no? Ano to? Pang talaga to, pang high profile na matatawag, sa totoo lang, gloves ko. Pang high profile na matatawag tong mga ganito unit. Plus, okay, no? Okay, shout out na natin, ha? Sir Jodel Cortez Sulapas, no, of Southern Leyte. Sniper, no? Sniper, abang lang kayo, antay lang kayo dyan. I-re-review and unbox natin to, no? Joffrey Quintana of Infanta Quezon, siya nga yung Glock 18 silver dapat, pero gagawin natin black, no? Plus si Sir Rogelio Bulataw, no, of Pangasinan. Siya yung kanya tong IREX silver. Okay, no? Okay, then before we start our live unboxing and review, mag-question and answer muna tayo. Okay, pabasa yung shout out, pabasa yung baka mayroong mga magtatanong. Lucas, lapit mo yung camera. Mag-question and answer portion muna tayo, guys, no? Mabilisan lang naman to, kaunti lang, para maidaos natin kasi medyo madami na, no, yung list ko. Natambakan na ako ng question and answer. Ayan, no, tambak na, no, yung frequently asked question. Tambak na yung frequently asked question kasi natin, kaya kailangan kong sagutin, no. Ayan, okay na.
Okay na. First question, no, for the day natin, no. Big man. Ano ba 'to? Nasaan na ba ako? Ayan. Okay. Big man, ano po bang age requirement sa airsoft? Mga bossing, no, wala pong age requirement sa airsoft. Any age pwede, basta capable, no. Kung tatanungin niyo ako, pwede ba yung mga bata? Pwede naman. Basta capable siya. Basta kaya niyang hawakan, kaya niyang i-carry, at saka equipped na siya with the knowledge, no, yung discipline na dapat, no. Kaya nga sabi, ako pag mayroong mga bata na maglalaro, lagi kong sinasabi, kailangan yung guidance ng magulang hindi mawawala yan, no. Kailangan nakabantay pa rin yung magulang. Hindi pwedeng yung bata lang, no. Kasi minsan pag mga bata hindi maiwasan naghaharutan, di ba? Pag naghaharutan baka makalimot sila na yung hawak nila is bagay na can destroy, no? Can destroy something or someone na they don't want to destroy. Kaya nga sabi, rule, no? Rule pagdating sa barrel, no? Rule natin pagdating sa mga barrel, whether it is real or replica, don't point your gun to something or someone that you don't want to destroy, no? Wag mong itututok dun sa bagay na hindi ko sigurado kasi baka ma-destroy mo siya, masira mo siya. Ano? Kumbaga, hindi natin maibabalik, no? Hindi natin maire-rewind yung pangyayari, kaya always dapat yung discipline. Ano pa? Ano pang mga na commandments yan kung tawagin yan di ba? The cardinals of owning a gun, di ba? No, always be aware, always you should know what is behind or beside your target. Dapat, kung ito yung target mo, dapat, okay kung ito yung target mo, alam mo, no? Alam mo kung ano yung nandun sa likod niya na pwede mong tamaan. Alam mo rin kung ano yung mga nasa gilid niya na just in case na mag-bounce back, tatamaan, no? Kasi guys, no, kailangan pag ng airsoft, i-treat mo yan na parang tunay na baril. Okay? Kung ano yung discipline dun sa tunay na baril, ganun din sa airsoft. Yan, okay? Pag yan, equipped ka na with that knowledge, matatawag na capable ka na. Capable ka na to own an airsoft. Okay? Ngayon, second question natin, mabilisan, medyo i-double no? Okay, Big Man, kailangan ba ng license ng airsoft? Okay. Ito, laging tinatanong to, especially mga newbie. O baka may nagtatanong pa-shout out, hindi ko mabasa talaga to, promise. Okay, no? Kailangan ba ng license? Ganito yan, guys, no? Sa pag-aari ng airsoft, honest to goodness, walang kailangang license, no? Walang kailangang permit or any documentation. Why? It is because toys and gadgets ang category ng airsoft. Okay? Ang airsoft, ulitin ko, sana nakikinig kayo, ay toys and gadgets category yan. Okay? Hindi yan live, hindi yan firearms, hindi yan ammunition, hindi pasok dun sa category na yan, ha? But, may exemption, syempre, di ba? Ganito yan. Oo, wala siyang requirements na mga papers, any documentation, kasi toys and gadgets siya. Pero, 1:1 replica siya ng tunay. So, anong dapat mong gawin? Hindi mo siya dapat i-treat na laruan. Okay? Ano ba yung laruan? Kasi laruan, something na bagay na pwede mong ilabas sa public. Laruan, something na pwede mong gamitin in public. Laruan, something na pwede mong ipahiram sa kalaro mo. Kaya nga laruan laruan. Okay na? Laruan, something na hindi ka sisitahin. Okay, di ba? Nandun yan sa category na yan. Pero, sabi ko nga, 1:1 replica siya ng tunay. So, hindi ka dapat doon. Hindi ka mag-jump doon sa mga bagay na sinabi ko na pwede mong
ipakita in public. Okay? Ganito. Just to make your mind, mind, kumbaga, clear, no? Halimbawa, naglalaro ka dun sa garahe mo, sa garahe nyo, sa premises mo, sa property nyo, nagpa-firing ka, okay yun. Walang problema yun. Diba? Walang problema yun. Ako nga, ginagawa ko yun eh. Diba? Yan, walang problema yun. Pero, hindi ka pwedeng maglaro sa labas ng kalsada. Okay, no? Hindi ka pwedeng maglaro sa plaza, sa court, sa basketball court na hindi mo naman pag-aari, di ba? Pwede ka maglaro doon sa property mo, sa backyard mo, target shooting ka, pak. Anything na masisira ron is sayo, di ba? Ngayon, hindi ka pwede maglaro sa court, sa covered court, basketball court, or sa playground ng village nyo. Hindi ka pwede maglaro ng ganyan doon. Kasi bakit? Pwedeng meron kang tamaan doon, pwedeng meron kang masira, meron kang mabasag, or meron kang masaktan na tao. Yan. Yung paglalaro mo ng airsoft, kailangan disiplinado ka, kailangan yung utak mo malawak, no? Kaya nga, pag yung tao, kasi ganito yan, guys, no? Tatapatin ko na kayo, ha? Tatapatin ko na kayo. Ang utos ko, no, sa mga tao namin, para makaiwas tayo sa aberya, kung sa tingin nyo, the way yung tao, the way he speak, the way he inquire, hindi marunong sa airsoft, hindi marunong sa tunay na barel, don't entertain him or her. Sabi ko, yan, billing ko yan, no? Huwag i-entertain kung yung tao hindi pa marunong sa barel. Ang sasabihin nyo lang, sabi ko sa kanila, ang sasabihin nyo, manood muna ng mga vlog. No? Yan. Guys, no, pagpasensyahan nyo na, sabi ko nga sa inyo, sa Big Man Hobby Shop, walang bolahan. Diretsa lang tayo. No? Lagi kong sinasabi na huwag kang bibili right away. Nagustuhan mo, huwag kang bibili. Kasi baka hindi ka capable. Ayaw kong sasakit ang ulo mo. Kaya ang sinasabi ko sa mga tao ko, pag yung tao hindi capable, no, sa tingin nyo, the way he speak, number one yan. Kumbaga merong preliminary interview, preliminary investigation na nangyayari, no? Kung sa tingin nyo, the way he inquire or she inquire, yung pag-i-inquire niya, hindi siya marunong, the way he speak, mukhang walang kaalam-alam, the way na magtanong is parang totally zero knowledge, don't entertain him. Kaya yung mga naka-scene mode dyan, pasensya na kayo, no? Kung hindi kayo nire-replyan, based on our analysis, no, sa inyo, hindi pa kayo capable. Huwag nyo pong ipilit kasi kayo rin po mapapahamak. Dito sa Big Man Hobby Shop, hindi lang basta negosyo. Kung tutusin, bentahan namin kayo lahat. Kikita kami. Bakit? Diba? Pero dito sa Big Man Hobby Shop, hindi tayo basta negosyo lang, no? Ang gusto natin, masaya yung gagamit ng airsoft. Magiging masaya ka ba kung newbie ka as in totally no knowledge about holding a gun? Magiging masaya ka ba kung bumaril ka, natamaan mo yung kapitbahay mo rito, ibinaranggay ka, pinapulis ka? Magiging masaya ka ba? Diba? You will jump to the conclusion na sana hindi na lang ako bumili. Hindi pa ako napahamak. O, diba? Ganon din kami. Mas gusto namin na hindi ka bumili kung hindi ka capable kaysa mapahamak ka. Ayan. Okay? Dito sa Big Man Hobby Shop, itinuturo namin, ibinabagay namin yung unit na bibilin mo. Diba? Sa ibang seller, bibilin mo, i-offer nila, papabilin ka nila ng unit na meron sila. Ayan. Dito sa Big Man Hobby Shop, hindi ka bibili. Okay? May pambili ka ng 2011, high-end. May pambili kang 2011, high-end. May pambili kang Glock, high-end. Pero, hindi ko i-offer sa iyo yun kung sa tingin ko, hindi bagay sa pagkatao mo yun. Exactly. Diba? Correct? Okay. Marami tayong customer, no? Na nag-aim ng high-end. Pero nag-jump sila, no? Doon sa low-end or sa
sa standard level. Bakit? Okay, for example, maglalaro ka in game site. Ano yung paglalaruan mo? Abandoned building. Okay. Bibili ka ba ng high-end na unit para gamitin lang doon? Di ba ang mga high-end mostly, personal Sunday stress reliever, pak, then display. Di ba? Hindi ka bibili ng super high-end na unit, then ipangsasabak mo dun sa game site. Pag mag-game site ka, bibili ka ng standard level na unit. Design yon for a barubal mode. Tama si Shane, di ba? Okay, sana nagegets nyo ha. Let's say, hindi ka bibili ng Ferrari para magdala ng ayuda sa payatas. Di ba? Tama ako? Bibili ka ng Ferrari dahil gagamitin mo siya Sunday car kung tawagin, magdadrive ka sa BGC. Di ba? Magdadrive ka sa Ayala, sa McKinley. Di ba? Pero hindi ka bibili ng Ferrari para pumunta sa Montalban, sa Payatas, sa Tondo. Di ba? Guys, no? Believe me, ewan ko lang kung kumukontra kayo, pero may sense ang sinasabi ko dito sa Big Man Hobby Shop. Shoutout muna. Shoutout Sir Alan Villaris, kay Sir Redimer de los Santos, tsaka kay Sir Louie Natividad. Hello po Sir Louie, Sir Redimer, Sir Alan. Hello po sa inyong lahat. Pati si Sir Mark Kevin Sahol. Ayan, no? Guys, no, makinig kayo sa daily vlogs natin, no? Marami kayong matututunan, marami kayong, yung nagsesend ng heart na yan, maraming salamat po sa inyo. Yung nagbibigay ng puso, ng like sa atin, maraming salamat po dyan sa inyo, ha. Appreciated ko yan. Sana makapagpa-picture ako sa iyo, no? Alam mo, yung makapagpa-picture ako sa isang bossing natin, no? Sa isang client natin, napakasarap sa akin nun, mga ka-airsoft. Sa totoo lang, hindi nyo lang alam, nag-uumapaw yung pakiramdam ko. Pag merong subscriber or, may nakakilala sa atin na, uy, Big Man, ikaw ba yan? Yun. Ako, napakasarap sa akin nun. Tapos, Big Man, pwede ba tayo magpa-picture? Yes, sir! Sasabihin ko pa eh. Ako pa yung nagmamadali. Yes, sir, halika dito. Akin na yung camera mo. Diba? Kasi masarap yung ganong feeling, no? Masarap yung ganong feeling kasi alam ko na nagugustuhan nyo yung the way I approach, the way na i-deliver ko yung mga guide tips, reviews, unboxing natin, no? Kasi syempre, nakita mo ako sa kalsada, hindi mo naman ako feel. Sa tingin mo, hindi totoo yung pinagsasabi ko. Lalapit ka ba? Diba? Guys, no? Diretsahan lang tayo. Lalapit ka ba para magpa-picture sa akin kung hindi ka naman naniniwala sa mga sinasabi ko? Di ba? Yun lang yun. Hello po sa 60 viewer natin. Expected ko na konti ang tao ngayon kasi Friday. Syempre, nagtatrabaho lahat ngayon yan, no? End of the week, eh. Sige, go. Shoutout Sir Roland Loria, kay Sir Gibson Carnal na Layang. Okay. Last but not the least, no, I will answer this then. Dako tayo sa live demo and review natin, no. Okay. Legal ba or illegal ba ang airsoft? Okay. Bakit magiging illegal ang airsoft? Diretsahan pa rin na sagot, walang halong bola. Kung bakit magiging illegal ay dahil sa gumagamit, ay dahil sa'yo. Okay? Legal na matatawag ang airsoft kung gagamitin mo siya ng tama. Illegal siya kung gagamitin mo siya sa mali. Okay. Ang alak, illegal ba o legal ang alak? Legal ang alak kung gagamitin mo sa tama. Okay? Pero, kung maglalasing ka sa kalsada, kung iinom ka, maglalango ka, kung katanghalian tapat, doon ka sa kalsada, maglalagay ka ng mesa, silya, uupo kayo ng kumpare mo, illegal na matatawag ang alak. Diba? Pero kung gagamitin mo siya ng tama, tipong nando ka sa loob ng bahay, nando ka sa garahe mo, tawagin mo si kumpare, pare, inom tayo, shot lang, pampatulog.
legal yun. Di ba? Yun yun. Walang ano dyan, kasi medyo ano to eh. Alam mo tong tanong na to? Tanong to ng may maibubutas. Hindi normal na tanong ng isang airsoft player to, sa totoo lang. Tanong to ng taong merong maibubutas na meron kang masasabing mali, papalakihin. Kasi guys, you all know we are on the social media, so exposed tayo, no? Marami sa atin na yung parang naghahanap ng butas. Ano to? Ano tong tanong na to? Very sensitive. Kaya kailangan to masagot ng tama. Meron pa. Hindi pa natatapos dyan. Dalawa pa to, ha? Okay. Big man, napapansin ko sa live mo. Ito, kita mo, ha? Matindi to. Bakit nagpe-face mask ka? Bakit yung kausap mo hindi mo pinagpe-face mask? Ayan. Tanong to na, pero sagutin natin yan. Okay guys, no? Ganun. Karapatan ng bawat tao kung gusto niya mag-face mask or hindi. Okay? Hindi ko siya pwedeng pilitin na mag-face mask kung ayaw naman niya mag-face mask. Tama? Karapatan niya yan, no? Alam niya naman na yung mga risk na pwede mangyari kung hindi siya mag-face mask while nagla-live kami. Bakit ako naka-face mask during the live? Bakit ako naka-face mask pag pumupunta ako sa every client? Guys, no? I'm exposed into different client. Sa isang araw, ang kinakausap kong client, paulit-ulit na live demo, nasa 15 tao, no? Dito sa shop, sa paglabas ko, ang dami kong kinakausap na tao, expose ako. Kaya, I'm wearing a mask. Bakit? Para just in case na carrier na pala ako ng sakit, hindi ko man ma-transfer man lang dun sa client kung susunod. Yan. Kaya hindi ako nagwe-wear ng mask para itago. O bakit dito sa shop? Hindi ako nakamask. Bakit dito sa shop nakalantad ang mukha ko? Kasi wala naman akong client na pwedeng ma-infect. Diba? Isang buong pamilya kami rito, lahat, staff, lahat. Wala akong pwedeng ma-infect. Just in case kami ma-infect, magka-quarantine kami. Kami. Diba? Kami magkakasama everyday eh. Diba? Ikaw ba? Magmamask ka. Dalawa lang kayo ng misis mo. Diba? Magmamask ka pa ba? Hindi naman, diba? Yun. Kaya ako nagmamask during the live, hindi para itago yung mukha ko, no? Nagmamask ako during the live para protektahan ko yung client ko, yung kausap ko kasi galing ako sa iba-ibang lugar, kausap ko ang iba't ibang tao. Okay? Maano tong tanong na to? Kasi pag sumagot ka ng mali rito, pwede na lang ipasa sa LGU yun eh. 'Di ba? Or pwede nilang ipag-trending. Ayun. Ito pa, personal na tanong to ha. Sige. Big man, nakakatuwa yun. Big man, bakit sikat na sikat ka when it comes to vlogging of airsoft hobby? Ano bang kurso ang tinapos mo? Okay. Medyo personal. Bakit daw sikat na sikat ako? Hindi ko alam. Nagpapakatotoo lang ako mga ka-airsoft, no? Nagpapakatotoo lang ako kung ano lang yung tunay sabi natin, kung ano lang yung totoo sabi natin, yun lang ang sinasabi ko. Bakit, ano raw bang kurso tinapos ko? I'm a graduate of Computer Engineer, no? BS, Bachelor of Science Computer Engineering sa AMA Computer College, no? So, 5-year course, graduate ako. Then, after that, baka gusto nyo malaman yung history ng buhay ko, ha? Then, after that, nagnegosyo ako ng business, computer shop. Meron akong naitayong 5 branches, different branches, no? Makati, Pateros, Pasig, Caloocan, and Valenzuela. Each branch is 50 PC, 50 computer, no? Yan, naitayo ko yan, 5 different branches. Then, nung naramdaman ko, but before that, nagtrabaho muna ako. Kung familiar kayo sa Equitable Bank, no? Dating PCI Bank yan, naging Equitable Bank, ngayon BDO na yan. Okay? Nagtrabaho muna ako doon.
Then hindi ako nakatagal kasi medyo ano ako eh. Parang ako yung type of a guy na hindi pwedeng maging empleyado, eh, no? Kasi gusto galit ako sa boss ko pag babagal-bagal eh. Sa totoo lang eh, yung boss ko, gusto kong paluin ng ano eh. Okay, no? Yan, after that, nagtrabaho ko Petron Corporation. O, yan, no? Site, inspector, no? Yan, nagtrabaho ako dyan. Hindi rin ako nakatagal. Nakipag-away rin ako sa bisor ko. No? After that, sabi ko, baka makukulong ako pag kung sakasakali, no? After that, pero ano yan, yung mga time na yan, medyo nangangarap-ngarap na rin tayo magka-airsoft na sumusulpot-sulpot na, kaya lang talagang way back during that time, hindi ko talaga afford, no? Pambili nga lang ng bibis, hindi ako makabili. Sa totoo lang, yung sinasabi ko na never recycle, ako nagre-recycle. Ayun, warak yung mga unit ko, no? Okay, then after that, ayun nga, nagtayo akong business. Yun lang. Then as life, then napunta ako sa buy and sell ng sasakyan, no? After that, buy and sell ng sasakyan, kumbaga syempre, slowly, nakakaipon, nakapagpundar na ng ganito, ng ganun, bahay. Then, meron na akong nakabili ako ng Montero, ng pick-up, ng Grandia. Sabi ko, meron akong 3 sasakyan, meron akong 3 machinery. Paano, sayang naman nasa garahe lang, no? And that is why nagtayo akong business, yan nga, yung airsoft shop. Tapos sabi ko, ganun pa rin, nasa garahe pa rin eh. Kaya pinasok namin ang COD. Diba? Kesa nasa garahe ka, kumayod ka. Ayun. Kaya yung mga sasakyan na ginagamit ko, yung Grandia, Super Grandia yun ha, hindi Grandia lang, no? Super Grandia, yung Montero at saka yung Estrada, bago mag-airsoft, meron na yan eh. Sa totoo lang, no? Kasi yung iba medyo nang uungkat talaga eh, no? Pero enough of that, ayan na natin. Okay guys, yun. Tapos na ang ating frequently asked question. Dako tayo ngayon sa unboxing and review. Ganun na tayo sa totoo lang, no? Kapopular, talagang pati personal, inuungkat tayo. Meron ba sounds tong pinagsasabi ko? Baka biglang wala pala akong audio. Ang tagal ko nang nagla-live. Tsaka hindi ako masaya nagre-record. Sige, sa bagay, no? Okay, paki-shout out. Then, start tayo ng demo and test fire ng unit. Shout out Sir Abe Banked ba to? Then, shout out Sir Eric Castillo. Okay. Sandali. Nandyan na mag-walk-in yung tumawag sa'yo. Sabi ko ba, akala ko bukas na. Kaya nga sabi, magpaparesked, di ba? Tanungin mo ko, sabi mo, Sir, akala ko magpaparesked kayo. Sige, sabi mo. Okay guys, no, first thing na first unit na i-demo. Lucas, lipat mo yung camera dito. Okay. Okay, no, first unit na i-demo natin is the Glock 18 supposedly silver. Pero yun nga, dahil yung silver natin, nagugulat din ako. Nung una, lalakas, pero yung mga natirang huling unit dito, biglang ang bababa ng FPS, no? Ayaw kong madismaya yung bossing natin, kaya ang ginawa ko, pinalitan ko ng black. Siya yun? Bakit daw? Sabi niya, tinuloy niya. Kilansel niya na daw may lakad niya, tinuloy niya lang. Adi, papasukin mo na lang, paupuin mo na lang muna. Kasi para malamigan siya. No? Okay, no, this is the Glock 18 Black Edition Black Series, no? Bossing, no, kasi gusto ko maramdaman mo yung lakas ng unit, kaya pinalitan ko ng black, no? Just in case na, yun, magbabawi na lang ako sa freebies, tatapalan natin ng ibang item yung kakulangan, no? Okay, so this is the Glock series equipped with single fire pag nasa taas and rapid fire yan pag ibinaba mo. Okay? Start. Then, siya nga pala, no, meron kaming sinasamang ganito. Yan, may sinasamang kaming ganito. Nilalagay yan dito sa grip. Para just in case na mataba pala yung grip mo, lagay mo lang, ayan, okay, yan. Mas tataba siya, no? Design yan, yung grip na yan,
para sa mga tao na malalaking tao, no? Malalaking tao, design yan para have something to do with the handling, no? Para mas maganda yung handling mo. Okay? Okay. Paupuin mo muna sila, sir. Hello, sir. Hello po. Tapusin ko lang to, sir. Okay. Okay na. Sige, start tayo rito. So, this is the magazine. Maximum of 27 rounds ang pwedeng ilagay. Pero ang allowed lang, lagi sinasabi ko, is between 20 to 23. Para yung spring hindi mag-loose. Oh, by the way, maraming salamat sa mga nag-share, no, ng ating live. Sa mga hindi pa nag-share dyan, bagong dayo, bagong views, mga bossing, help me spread the habits, no? Help me spread the good vibes, no? Wala naman tayong hinihiling dito, para lang kumalat, para maraming makaalam, no, ng airsoft, no? Ang airsoft is isang hobby na napakasarap sa community, no? Hindi siya what we are trying to, kumbaga, put in the mind of our viewers na ang airsoft is stress-free, pang-alis ng stress. No? Ang airsoft nakakatulong pang-alis ng stress, hindi pang-dagdag ng stress. May stress ka lang sa airsoft pag nakatagpo ka ng dealer na walang kwenta. Okay? Big man, diretsahan lang po, walang bulahan. No? Wala kami mapapala kung magbobolahan tayo. Wala kami mapapala kung bobolahin namin kayo. No? Pero kung sasabihin namin sa inyo yung totoo, magkakasundo tayo. Okay? Pag bolero ka, wag ka rito sa big man. Yun lang yun, no? Diretsahan lang po mga ka-airsoft, no? Diretsahan lang. Alam ko, may mga taong gusto diretso eh. May mga taong gusto binobola, di ba? Pero dito, kung ikaw yung taong gusto mo, piniplease ka, binobola ka, wag ka rito sa big man. Dito kasi, diretso yung maririnig ang katotohanan sa akin. Okay? So, this is the magazine. Maximum 23 rounds ang pwede, ang allowed. Okay? Then this is the output valve, inlet valve yung nasa baba. Dito po pumapasok yung hangin. Ito po, output valve. Ito yung pinapalo ng hammer. Hindi na natin nakikita yun. Point of a second lang na kasi nangyayari yun. Mabilis yun. Pinapalo to ng hammer para mag-release siya ng air to perform the blowback. Okay? Press the valve. Spray a bit of oil. You need to press the valve para mag-open siya, para pumasok yung oil. In the absence of pressing the valve, yung oil nandyan lang sa paligid. Diba? Kaya kailangan i-press. Then, spray. Okay. After that, dako tayo sa mismong unit. Okay? Ito, ini-sprayan ko to lately ko na lang sinabi na dapat pala isprayan to. No? Okay, ini-sprayan ko para to reduce the wear and tear, no? Para hindi ka na magasgas. Asa? Ilap. Okay. After that, you need na sprayan tong ito. Guys, tong loob, tong nozzle na to. Ayan. Sprayan nyo sa ibabaw lang. Yun. Okay lang. Point of a second lang. Hindi naman ganun kailangan bumaba. Then, release. Then, rest. Okay. Never insert your magazine. Huwag ipapasok ng nakakasa. Delikado. Basta always treat your unit like sa pag-treat nyo ng live nyo, no? Okay, kasi yun, sabi ko nga, napakadelikado. Okay? So, sa gas tayo, 12 kg, no? 12 kg ang ginagamit sa gas, never use 14 kg. 14 kg, ginagamit siya sa mga rifle. Pero pag sa pistol, 12 kg lang. Meron din mga 10 kg, yung mga local, no? Papangit ng putok. Huwag na kayong gagamit nun. Konti lang yung difference, 14 kg na kayo, 12 kg na kayo, at least feel mo yung recoil, no? Okay, so dito, spray, yung mga unit, IREX, nandito, meron pa rito. Okay, no? Lagyan natin ng gas, isakto lang sa valve. Pag ready na, press down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay. 8 seconds, enough na yun para sa isang full rounds na ilalagay natin. Okay? So, reloader, mas maganda kung meron. Pero kung wala, okay lang naman. Pero syempre, mas maganda na pag meron. Okay? So, baba lang po natin to. Baba natin to. Habang binababa, put your right thumb here. Para kung mabitawan mo siya, aray.
Dito siya tatama. Hindi dito. Pwede kasi mabasag. Okay? Baba natin all the way. Ayun. Then dito tayo maglalagay ng bala. Okay. Medyo napahaba yung discussion natin kanina. Pero okay lang. I know, still, Big Man is the most sensible airsoft dealer. Okay na. Okay, lagay po tayo rito ng bala. Hello baby, nakatingin ka sa akin ha. Ikaw ba yung next breed of airsoft gamer? Okay, no? Ayan. Mapapansin nyo, ganyan dapat, no? Left, right, left, right, left, right, left, right. Ayan. Ganyan yung proper orientation ng bala. Huwag sali-saliwat. Malamig na naman yung magazine ko kasi nakatutok ako sa aircon. Okay? Pasok. Kasa. Ready to fire. Finger trigger out. Pasok lang pag pipindot ka na. Okay? Firing is always start single fire. Okay. Kita nyo? Try natin yung rapid. Rapid fire. Okay. Then, balik natin single. Naubusan ako ng hangin. Guys, I'm very, very sorry. Super lamig, no? Kung meron lang akong temperature, tataas ko yung aircon. Ayaw na ayaw kasi ng airsoft yung ganito. Lucas, ikaw nga. Ganun yung mataas mo yung aircon. Ayaw na ayaw ng airsoft natin yung malamig na ganito. Nakatutok siya. Kaya parang, imbis na may, actually marami pa tong air. Kaya lang, yung air na nandito, nag-build up na ng yelo. Kumbaga, nag-yelo na yung paligid. Lagyan ko lang ng 2 or 3 bala. Okay, okay, enough na yan. Then, pa-fire natin. Okay? Pasok. Kasa. Ready to fire. Single fire. Yun. Kita mo? Hindi na niya maitulak nga kasi ayan na, super lamig na. Ayan guys, oh. Para lang maniwala kayo, ayan na, nagbi-build up na ng tubig, oh. Super lamig. Penga akong may ibang magazine muna. Para ipag-open slide ko lang to. Ayan, dyan, sa unit ko. Yung force. Yan. Okay, no? I will use ibang magazine. Kasi, ito, nag-yellow na talaga, no? Okay, yan. Okay. Gasan natin ulit. Oh, sorry. Gusto ko kasi makita nyo na mag-open slide. No? Okay, firing. Okay. Open slide siya dahil wala ng bala. No? Bakit hindi nag-open slide dito sa isang magazine? Kasi kahit anong gawin ko rito, super lamig na niya. Ayan na nga, nagtutubig na. So, yun kasi yung downside ng airsoft, no? Ayaw niya yung malamig. Nakatutok sa akin yung aircon kanina eh. Okay, then release. Rest. Okay. Yan. Guys, no, always, kumbaga, dalhin nyo yung mga guide tips na binibigay natin. Road to responsible airsoft gaming. Okay? Okay. As I've said kanina, 'di ba? Halos wala na siyang hangin para i-release yung blowback. Pero tignan nyo, pipindutin ko to. Ngayon, dahil napahinga siya, may hangin na naman siya. Kumbaga, yung air nag-turn into ice. Ngayon, dahil hindi ko siya ginagamit, walang activity sa loob, nalulusaw na naman. Okay, tignan nyo. Diba? May hangin, no? Okay, so ito yung unit ni Sir Jeffrey Quintana, no? Of Infanta, Quezon. Ito po, Glock 18, dapat silver, pero dahil nga yung mga silver natin, I think merong defect, may nangyaring kakaiba or what, hindi ko may paliwanag. So, ang ipapaship ko sa Glock, babawi ako sa ibang, tutumbasan natin yung ibang kakulangan. Okay? Next unit natin, no? Next unit is para kay Sir Rodelio Bulataw, JR Rodelio Bulataw of Malasiki, Pangasinan. Okay. Okay guys, no? The IREX 6.0 high capacity series, no? Ganun pa rin, mabilisan, release the magazine.
Okay? Then, lagyan po natin ng silicone oil dito sa output bulb. Then, silicone oil sa inlet bulb. Okay. After that, so sa unit, kasa natin, i-lock natin dito, no? In the absence of the Desert Eagle, itong unit na to, ang tumatayo ngayon na Lord of all pistol. Okay? Why? Kasi wala si Desert Eagle. Pero kung nandiyan si Desert Eagle, nasa ilalim siya ni Desert Eagle. Since wala si Desert Eagle, siya ngayon ang may hawak ng trono, no? Kumbaga, siya yung humahalili. Kasi nga, wala tayong Desert Eagle na stock. Okay? Spray dito. Okay? After that, spray tayo dito sa nozzle. Yung nozzle, ayun. Okay? 0.2 second lang. Then, release. Then, rest. Rest. Yan. Sa Glock, hindi nyo makikita yung hammer. Pero sa mga 2011 series, yan yung hammer. Okay? Huwag ipapasok yung magazine kung may laman. Kung may laman. Kung nakakasa. Okay? Ngayon, always upside down. Gas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 seconds, enough para sa isang full rounds. Lagyan na natin ng bala, babato, put the right thumb here, then dito i-shoot yung bala. Okay, hindi ko na ganong pupunuin, no, kasi ayaw ko maulit yung kanina na yung activity nga, no. Okay, then, pasok, kasa, ready to fire, always finger trigger out, ipapasok lang pag ready ka nang pumutok. Okay? While aiming, dapat nakalabas. Firing. Firing. Grabe, solid talaga to. Solid to, no? Okay, no? Indication na wala ng bala, no? Release the magazine, then release the slide. Silver barrel yan. Ang ganda. Okay, no? Then, press the hammer by pressing the trigger. Dako tayo rito, 1 day, 2 days, 3 days, okay lang na may hangin. Pero kung tatagal ng weeks or months na hindi gagamitin, pasingawin natin yung hangin. Okay, press lang. Okay. Unit, the 6.0 high kappa, going sa Malasiki, Pangasinan. Ready na po for packing. Pakisama to dito sa Glock, oh. And now, for the main event. Sabi nga, for the main event, ilayo mo tong camera, ang laki-laki nito. Hindi kakasya sa camera. Yan sa gitna. Sige. Okay, now for the main event. Event tuloy event. Ganon. Tutok na dito. Yan. Sige pa. Okay. For the main event, no? Unit ni Sir Jodel Cortez Solapas of Southern Leyte, no? The Sniper Rifle. Magkano to? 4 ba yan o 9? Okay, no? Unit ni Sir, the Sniper Rifle, no? What good about the Sniper Rifle? The Sniper Rifle is the pinaka low maintenance when it comes sa airsoft. But may but doon, no? Siya yung pinaka low maintenance, pero siya yung nagpo-possess ng isa sa malalakas when it comes to FPS. Bakit? This sniper rifle is powered by a bolt action spring, no? Hindi mo kailangan ng gas, hindi mo rin kailangan ng battery para ma-power siya. Pag rifle, kailangan mo ng battery, pag pistol, kailangan mo ng gas. While this one, no? The bolt action lang siya, no? Bolt action, parang sa mga Hollywood, 'di ba? Nanonood kayo ng mga war, ng mga gera-gera, 'di ba? Literal na isang kasa, isang putok. 'Yon. Ganun siya, no? Literal na isang kasa, isang putok siya. I don't really suggest itong unit na to sa mga tao na mga aggressive, no, when it comes to firing, no. Dito kasi patience, kailangan mapasensya ka kasi kung ito ang weapon mo during the game, no,
hindi ka susugod. Malamang sa malamang. Abang ka, di ba? Ikaw yung late gamer ka kung tawagin. Ikaw yung pipitas isa-isa sa dulo. No? Hindi ikaw yung tatangke sa una. No? Hindi ikaw yun. Pag wala na yung mga tangke, so, nandun ka lang, no? Nakasipat ka lang, hindi alam ng mga kalaban mo, katabi ka na pala, isa-isa mo silang pinipitas. Yun, no? Para masabing the best ka dun sa field ng pagiging sniper, kailangan mapipitas mo, no, yung mga kalaban mo na without noticing na nandun ka lang pala. Okay? Pag ikaw ganun ka, successful ka dun sa pinasok ng field na pagiging sniper guy. No? Okay, now this one is the sniper rifle. Okay, sa sniper rifle, sold separate ang scope, sold separate ang bipod. No? Pero, nilagay ko lang to kasi for demo purpose. Pero hindi talaga kasama to. Okay, no? Okay, yan. Ganyan ang pinaka-itsura niyan. Okay, so ang pinaka forma mo dyan is this one, no? This part is sadlak mo sa shoulder mo. Okay? Then, yan. Medyo sa tulad ko, hindi ako kasi sanay sa sniper eh. Ang weight kasi ng sniper is nasa front talaga, no? Kasi nandito yung matitinding mechanism niya. Kaya, sa totoo lang, mas gusto ko nakaganito lang. Yeah. Kasi, mabigat talaga siya, guys, no? No joke, no kidding. Napakabigat niya, sa totoo lang, no? Okay, yan, ganyan na magiging forma mo dyan. Then, ito yung chin rest, no? Bahala ka mag-adjust kung paano gusto mo. Kung gusto mo mataas, gano'n. Basta dito mo ikakalang yung chin nga, sabi nga, came from the word itself, chin. No? Okay, then, hindi kasama to, hindi kasama to. So, ito, napa-upgrade siya ng scope, then, pwede rin itong lagyan ng suppressor, no? Eh, syempre, mas lalakas, mas magiging precise. Pero, stay ka muna dun sa original, no? I do suggest, okay? Then, testing na natin, release natin yung magazine. So, this is the magazine. Kawitin lang. Then, medyo ang hassle lang dito talaga yung pag-alis ng magazine. For me, siguro if you can DIY, no, ng something na nandito para mahatak, no? Pero, ayan, okay, aalisin natin yung magazine, then, hindi ba siya nagpaligay ng reloader? Paano niya nalagyan bala to? Walang frame reloader to. Okay, sige, bigyan mo. Bigyan na lang natin. 3. Bibigyan. Sige, ganito, no? Limited lang kasi yung sniper natin. Lahat ng kukuha ng sniper, bibigyan kong free reloader, no? Para madali kayo yung maglalagay ng bala. Okay, sa pagre-reload ng bala, you need this finger, no? This pointing finger and the thumb, no? Okay? Ayan, ganyan. Ipitin mo, no? Ipitin mo yung magazine, then dito ka sa taas maglalagay ng bala. Okay? Lapit mo yung camera. Baka hindi nila alam yung sinasabi kong ipitin. Okay guys, no, ganito yung itsura ng magazine. Okay, bukas dito. So, pag nilalagay mo yung bala, mag-aalpasan lang. Kaya you need to make ipit, no? Kaya ipitin. Okay, then dito mo isushoot yung bala. Okay? Gawin natin. Ipitin, then shoot. Ayun, Dali. Kahit naman pala walang reloader. Bakit? Kaya lang, ang tagal mo, isa-isa. Isa-isa. Oo. Pag, pindot. Oo nga, ayan. Okay, may bala na. Ganyan magiging itsura niya. 30 rounds pasok dito. 30 ba? 30. Tama. 30 rounds ang pasok, so 30 na putok ang pwede. Shout out. Baka may makapa-shout out. Okay, so pasok natin sa mga bossing Ay, by the way, nakalimutan ko. Dun sa may-ari nito, si Sir Jodel Cortez, no, of Southern Leyte. Bossing, darating sa unit in 2 piece, okay? Hindi siya nga pala siya isang buo dahil napakadelikado kung ipapaship ng ganito, ng isang buo, ng naka-assemble na, no? I-dismantle namin to, ikaw na lang ulit ang mag-assemble. Ayan lang naman, no? Meron lang siyang dito. Saan ba? Ito, no? Tatlo yun.
Okay, may 3 tornilyo lang na luluwagan ka, then hihigpitan mo, no? Ipuput back in place mo lang siya. Mamaya i-unscrew ko, ipapakita ko rin sa inyo, okay? Okay, so ito meron na, ayan na. Pasok na natin yung magazine dito sa ilalim. Istorbo to eh. Okay? Pasok na natin dito sa ilalim, ayan, no? Ayan, titignan mo lang, syempre, obserbahan mo, aralin mo kung paano yung proper orientation. Okay, pasok na, slowly, huwag naman nagmamadali, no? Wala namang kalaban, walang karera. Yan. Make sure you heard the clicking sound, make sure na hindi na siya malalaglag. Okay? Then, proper, lagay sa shoulder, taas to. Ayan, nakataas na siya. Okay, then, hatakin. Sa paghatak, kailangan solid. Okay? Masisira yung airsoft mo kung hatakin mo siya tapos bibitinin mo. What I mean is, kung hindi mo magagawa yung isang cycle, no, ng paghatak, no, kailangan make sure na pag hinatak mo siya, hatak talaga, maidudulo mo. Hindi pwedeng hatakin to nang hindi mo maidudulo, sisirain mo yung sniper mo. Okay, hatak. Okay, hinatak ko. Ayan, balik. Bago kasi. Balik, baba. Wala pang oil yan pa. Wala pa. Okay, firing, no? Firing. Grabe. Ang bigat eh. Okay, firing. Yan. Okay, firing, no? Meron akong sounds eh, na sinig. Baka may ano yun Hindi, pasok ka sa good vibes. Okay, man on the right. Okay, that's my daughter. Hindi, sa good vibes. Pasok ka sa reels niya. Ano yan? Hindi ka siya? APC mo. Ito? Sir, malapit na to. Pasensya. Sabi mo kasi magpaparescue eh. Nandiyan na kasi ako. Cancel ko na lang. Dapat nandito na ako. Ang gwapo ng baby boy mo ha. Yan ba panganay, sir? Yes. Okay. Ilan yan, sir? 3. Isang boy. Then 2 girl. Okay. Puro panganay. Hindi naman. Okay. Hello. Nako, sarap niyan. Alam mo yung mga ganyang age? Pag yan yung mga natuto sa Lagi yung sinasama sa airsoft. Ang sarap, sir. Ang bibilis nila matuto. Yes nga. Kasi sir, nung panahon natin, Sa akin yan, sir. ang ginagatas natin, sila, mga ano, mga high-end na milk eh. Yung gatas nga nito ng baby pa. Isang linggong, Saan ba dyan? namin pagkain sa linggo niya lang. Usage yata. Hindi. Save. Ba't wala? Yung ano ko, di ba, yung... Wag na nga. Wala yung reels eh. Okay, firing natin, firing. Okay, firing. No? Yun. Okay na, okay, firing. Ay, wag na. Sige, okay, firing. Yun, okay. Guys, no, just make sure na nakakalang ng matindi sa shoulder, no? Kasi talagang mabigat to, no? Actually, hindi kung ang maglalaro nito is below 5 years old, I don't suggest, no? Siguro masasabi ko rito, pang mga 10 years old and above, or depende na rin doon sa bata, no? Kasi, talagang ano siya, just like, kumbaga, hindi magiging komportable yung bata rito, no? Mabigat siya, malakas, masakit, no? Yung FPS niya, kung di ako nagkakamali, 470 FPS yan, no? Kasi gumamit ako ng 0.25 FPS, nag 520. So, mostly, roughly, 470, 440 FPS yan. Then, upgradable up to 600 FPS, okay? Okay? Grabe, tingnan mo yung damage, warak talaga. Okay. Yung wala nang bala, no? Okay, after that, wala nang release magazine, release light, rest the hammer, ito, weakness ng isang sniper rifle kung itatabi mo na nakakasa. Kailangan, hindi mo siya maitabi na nakakasa, always nakarest, okay? Then, may safety features dito, bahala ka na mag-adjust, kung isa-safe mo, hindi mo mapipindot, ayan yan, nandyan. Then, aralin mo na, then dito merong hop-up adjuster. Ano ba yung hop-up adjuster?
Yun yung ano, pag nagpa-fire ka na ng long range, as in talagang long, mga 40 yards, 50 yards. Ayan, kung nagpa-fire ka, then napapansin mong umaangat or nagsa-sideways yung bala, dito mo i-calibrate. Ayan, merong hop up dito. Adjust lang ng konti, millimeter lang, tulak, hanggang sa makuha mo yung zero na travel ng bala. Okay? Pag talagang umaangat pa rin, masyado nang malakas yung unit para doon sa weight ng balang ginagamit mo. That is the time na mag-a-adjust ka na ng bala, magagamit ka na ng mas mabigat, mas matinding grams. Okay? Okay, nairaos natin ang haba ng live ko. Nanunuyo ng lalamunan ko. Okay, turo natin kung paano yung pag-dismantle. Sa pag-dismantle, bossing, no, ito, meron kang tatlo na i-access na screw, no? Okay? 1, 2, and 3. Aalisin mo yan. Sige, Shane, alisin mo. Wait, scope ba yan pa? Oo, meron. Ayun, no? May ano, papasamahan namin kayo ng tools, no? Bibigyan namin kayo ng tools, ayun, para hindi naman problema. Tapos, i-attach namin dito yung mga screws, ha? Para hindi mawawala. Okay, 1, 2. Bakit isa na lang yung ano natin, the best, dalawa pa yun. Ay, dinala ni ano, ni Pangan. Ano ba yan? Anyway, ayan na, naalis na yung tatlo, 1, 2, and 3. So, next thing to do is maghihiwalay na yan. Ayun na. Okay, no? Bossing, darating sa yung unit, ganito, at ganito. Bali yung body and the mismong mechanism, no? So, ipapasok mo lang ulit. Ayan, ipapasok mo lang. Kumbaga, aralin mo muna bago mo gawin, no? Yung mga bagay-bagay. Ayan. Ayan. Kumbaga, sasalpak mo lang, ipepresto mo lang, bago mo siya i-screw ulit. Okay? Bakit? Imposible pong maipaship sa iyo to ng ganito kahaba. Pwedeng mabali, pwedeng masira sa biyahe. Kaya, ang ginagawa talaga rito is what? Dinidismantle, nagdadalawang piraso siya. Okay? Ayan, ito na ipapaship. Okay? Oh, by the way, no, before I end the live video, no, limited lang ang sniper natin. Then, asan yung color green? Two color available. One is the hindi siya camouflage, no? Marine green kung tawagin, no? Marine green, and isa yung black, no, black series, no? Mas limited edition yung marine. Konti lang kasi ito, no? Ito kasi karamihan pag gagamitin mo sa jungle, ang taba pala ng ano nito, oh. Taba, no? Ang gandang lagyan nito, twisted suppressor, no? Okay, anyway, have a blessed day to all. Mahaba na yung live ko, pasensya na, no? Have a blessed day to all. Sa mga nag-share ng live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa, share nyo po yung live video natin para may pagkakataon kayong manalo, no? Meron nag-share na eh. May mga nag-share na. Para may pagkakataon kayong manalo ng ating Big Man Special Edition Tactical Keychain. Full metal po yan. Pwede kayong manalo niyan. Okay? Pag naging top sharer kayo, top liker, top follower, no? Ayun. Okay, have a blessed day sa lahat, no? Salamat po sa Biyaheng Norte, sa successful Biyaheng Norte natin. Total of 9 clients and 11 units ang na-distribute natin. Okay? After po nitong live na to, magpapahinga lang sandali. Then, Biyaheng NCR po tayo. Okay? Saan tayo sa NCR? Shoutout ko, shoutout ko. Okay, shoutout. Shoutout. Singalong, Manila. Sir Christian Evic Buatis. Ay, ano to? Pulis na naman to. Si Pulis to, no? Sir Ramon Remigio of Las Piñas, no? Talon 2.
Sir Richard Pelayo of Odessa Drive, Pulang Lupa. Pulang Lupa. Kaya ano to Kay Doc. Diba? Doc. Okay. Bong Margallo of Mayon Street. Mayon, okay. Payatas. Baka payatas. Bahala na. Kahit saan ka pa, pupuntahan kita. Okay na? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan, no? Yun ang Airsoft hatid sa inyo ng Bigman. Thank you guys.